welcome back to my vlog. Isang maganda at preskong hapon sa inyong lahat. Mula dito sa Lasak City, na late ako mga karag-karag dahil sobrang busy ako sa aking pangkaboyan showcase. Nag-general cleaning ako mga karag-karag. Wala, di na makaya. Kaya habang naglilinis ako, of course, busy din yung pagkachismosa ko na gumagala-gala din sa social media kung ano yung pinagchichismisan ng ating mga inggitera at mga himantayon libakira na mga kapitbahay na mga taga-takos. At hindi nga ako nagkamali mga karag-karag dahil nasagap sa budlat kong mata at sa budlot na kong simod yung pinagchichismisan nila doon. Oh my gosh, wala muna tayong menopausal fashion destruction look. Very simple si Kuragan, ligo like this tayo. At eto na nga, naku, nadamay na naman si Michelle D sa kanila mga paichiga at chikahan doon mga karag-karag na kung saan na may isang pa-interview bitaw si Michelle D na tinanong siya kung ano yung magiging opinion niya sa laban ni Atisa Manalo, at ang sinagot ni Michelle D is very simple naman at very klaro naman mga karag-karag. So nabasa ninyo dyan sa screen. Nako, eto yung binaliktad nila yung istorya. Ang galing talaga nilang gumawa na mga pa-intriga, no? Kaya i-share ko din sa inyo para ma-update ko din kayo ba kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Hala ko, uy. Nadamay na si Michelle D, tapos pinag-uusapan na naman nila si Atisa Manalo na ano yung corona ba, na sure win na daw sa corona, na kung saan nag-daydreaming na naman daw ang Pins. Wala namang sinabi si Michelle D ng ganun. Pero bakit center of intriga na naman yung naging pa-interview ni Michelle D kay Atisa Manalo? Di ba? Dapat maghintay daw tayo ng ilang mga dekada na naman daw bago tayo magkoronahan sa Miss Universe. Feeling daw tayo malakas sa taon na to. Kaso yung pinadala daw natin na kandidata is very not so strong ba? Saan daw kumuha ng lakas si Michelle D na para sabihin we want the crown? Siya daw yung dating pinadala nga na malakas yung laban sa Miss Universe noon, hindi daw nakasungkit ng corona. How much pa daw ang isang Atisa Manalo? Huy, mga buang-buang lagi sila ay. Grabe gyud sila ka mga yabag jud ug utok ay. Hindi ko alam mga karag-karag kung bakit ganun na lang yung takot nila kay Atisa Manalo. Akala ko ba hindi malakas si Atisa Manalo para sa kanila? Pero bakit lagi nilang pinagchichismisan, binabantayan? O di ba para lang din silang mga timang? Hindi ko alam kung para sa kanila is mahina si Atisa Manalo, pero bakit nakatutok yung atensyon kay Atisa Manalo? Para sa kanila is malakas daw si Thailand. Pero bakit hindi front page ang face lock ni Thailand sa kanila mga beauty pageant pages? Bakit si Atisa Manalo yung laging center of attention nila? So it means mas malakas si Atisa Manalo kumpara kay Thailand. Di ba? Para mga buang-buang. Ewan ko kung talagang gusto lang nilang gumawa ng eksena bitaw para mapag-usapan din, at isa si Atisa Manalo sa ginamit nila. At ito nga, nadamay na naman si Michelle D sa kanilang chismisan. Doon sila tumutok sa mga malalakas na frontrunner kung para sa kanila ay si Atisa Manalo ay walay ligwak para sa kanila. Pero anyari? Why? Hashtag why? Mapa-question mark ako makakarag-garag kasi hindi ko nakikita sa kanilang chismisan galore ang pambato ng Thailand, si Maring Vena, na pinagchichismisan nila, ginawa nila ng intriga. Siguro takot sila na baka maligwak yung kandidata nila kasi nga andon si Angkol, at saka sa Thailand gaganapin ang Miss Universe 2025. Kaya gano'n na lang yung pag-iingat nila na makapagsalita sila ng hindi maganda kay Maring Vena. Kaya yung punterya nila ngayon ay si Atisa Manalo. Kaya nanggigigil din ako, instead na mag-hashtag unsa man imuha yan. Dinag-5. Nag-vlog ko niya na good pag magpasinsilyo raman pud ay nag-wifi. Sumuka jud ako to gigagaw mga karag-karag, mura jud palho pong dako. Hindi ko alam kung ano yung nila kinain ng kanilang hemoglobin metabolism galore. Bakit ganon yung trigger nila kay Atisa Manalo? At bawat beauty queen sa atin na sumusuporta sa laban ni Atisa Manalo, hinanapan nila ng konting mali at ginawa nilang malaking issue at intriga. Ganon sila kabrutal sa mga kandidata natin. Hindi sila confidence na malakas yung kandidata nila na bitaw nangunguna sa mga prediction. Pero why Atisa Manalo? Why? Hashtag why tayo mga karag-karag for today's chismis. Ewan ko sa inyo mga karag
magiging reaction nyo dito nga sa pa-intriga nila at ginawa ng issue yung pa-interview ni Michelle D na we want crown. Magingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube, unsa man nimo ha? Ha? Hoy Dukoy, unsa pila naman nimo nakuha Dukoy? Nga kuan tatos? Tulo na. Tulo? Ah, Ang isa ka, upat na kay pila mo gikuha ganiya? isa din duha dia. O sige. tanan. 30. So yan ang mga karag-karag and thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget to like and subscribe Kuragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at lit na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog.